Hello mga kalabs! Welcome back na naman. Andito na tayo, kakain. Hello mga kalabs, kain tayo. Ayan. Luto na to eh. Meron tayong choy sam. Ito yung paborito namin na kakainin na nasa Hong Kong kami. Namin mangyayat siya. Ito nang ginluto natin kanina gaya mga kalabs na ano, nga beef. Kain na lang ka. Hindi mo right. Meron tayong Ito sa cabbage. atin. Ayan. Bacon. You don't wanna eat rice? No. Oh, choy sam. Ayan. Ayan. So, yung ginagawa namin mga kalabs, pag mayroon kaming gulay, binablanch lang namin. Hindi ko na inaano pa. Tapos, lagyan ko lang siya ng olive oil. Masarap na. Kain tayo mga kalabs. Thank you Lord for the food. Yan. Ang sarap. Tapos, meron din tayong mango. Matamis yung cabbage. Yeah. Kala ko nakahuli para ito eh. Hindi. 2 weeks ago pa yung cabbage natin sa fridge. Yeah. Hindi naluto. Tamis na. Alam mo kung anong bakit ginawa ko? Yung nilutuan ng choy sam, nilagyan ko ng olive oil. Hindi ko na tinapon. Dinamp ko na rin to. Yeah. Yeah. Kaya parang namiss na siya na. Right? Sarap ng beef. I know. Yung anak yata namin natulog mga kalabs. Tulog umalis. You sure? Pumunta ng gym? Ay, teka. Sa ganitong weather? I don't feel like going out. I don't feel like going anywhere. Yan. You want this? Yeah. Oh, Masarap to? spicy. Yes, it Yeah, is very really? spicy. Very spicy, Paps. Yeah. It's chili oil. So, wala kaming rice ngayon. Puro lang vegetable, meat, and fruit. Hindi masyado. Masarap. So, yung pag-uusapan natin ngayon mga kalabs, kung paano kami nakapundar dito sa Canada. Paano kami nakabili ng bahay. Sa 17 years ko rito sa Canada, paano kami nakapundar. Kasi yung ginagawa namin, buy and sell, buy and sell. So, para makakuha ka ng malaking equity, yun yung gagawin mo. Talagang magsakripisyo ka talaga. Hindi lang yung, kasi iba yung may property ka rito, iba yung nagre-rent ka. So, pag nagre-rent ka, walang balik. Pero kung may property ka, once na nakatira ka rito ng 3 to 5 years, malaki na rin yung equity na makukuha mo. Lalo na dati nga noon, nung time na bumili kami ng bahay. Nabili namin yung bahay, 7 years pa lang ako rito. Tapos siya kararating lang. So, nung nagpa-ano ako sa bangko, kung pwede ako, nagpa-pre-approve ako sa bangko. Sabi ng bangko, hindi daw kaya dahil ako lang yung may income. Magkano lang naman mga kalabs yung income ko dati? 2,000? 30,000? Parang ganun lang yung income ko dati. A year? Yeah, yun lang yung income ko. Kasi nasa 2,400 lang naman yung ano ko eh. 2,400. O nasa 30,000. Yeah, yun lang yung ano ko, yung income ko. So, at least, salamat sa Panginoon, approve ako. Grabe yung iyak ko. Siyempre, iyakan yung Panginoon para makakuha ng bahay dito sa Canada. Kasi mahirap talaga, kaya mataas yung interest. Pero okay lang naman.
Sabi ko, Lord, if it's your will, it's your will. Sabi ko ganun. Pero of course, hindi tayo titigil sa pray, right? Na ihingi natin sa Panginoon. Yeah. Yeah. So, nakabili kami ng bahay. That was 2015. Yeah? Yeah. 2015, birthday niya, yung close, yung day na nag-close deal tayo, birthday mo talaga yun, May 8. Tuwang-tuwa kami dahil nakuha namin yung bahay. Listed siya ng 320,000. So, sabi ko sa agent namin, pwede bang babaan lang konti? Dahil, syempre, yung bidding-bidding ba? Sabi ng agent namin, kakausapin ko yung may-ari ng bahay, sabi niya. Kausapin daw niya yung agent. Kasi nandun sila, pero syempre mga Indian, pero yung agent namin is from Italian. They're Italian. Yun. Nag-close kami sa 325. So, bili namin ng bahay, 325. After 5 years, naibenta namin ng 805,000. That's not even 5 years, right? Mm-hmm. Yeah, it's 5 years. Kasi naibenta natin 2021. Yeah, 5 years. So, malaki yung nakuha namin mga kalabs na equity doon sa bahay na yun. Kasi talagang yun yung time na talagang grabe yung bidding talaga. As in, oo, grabe talaga yung bidding ng time na yun. So, yun. At ito. Pandemic pa yun. Oo. Diba? Hindi na promoter. Tapos ito yung nabili naming bahay. Kung nakuha namin ito ng later on na lang. Yeah, so yun yung doon, kailangan talagang yung mo is kung kaya niyong bumili ng bahay, talagang ipag-pray nyo na makakuha kayo ng bahay. Kasi malaki talaga yung advantage pag meron kayong bahay. Kasi yung renta dito ng malaki din tulong. Tapos pagparenta ka. So dati, may nagre-rent sa atin ng 1,000, right? 1,000 a month. Yung mortgage namin dati, mga kalabs, ano lang, 600 bi-weekly. So nasa 1,200 lang. Diba, ang baba? So may nagre-rent sa amin ng 1,000. Magkano na lang yung dadagdag namin, diba? Kahit magbayad pa kami ng mga utilities namin. Nasa $300 a month. So, doon ka talaga makakasave. Malaki yung ma-save mo. Gagastos ka rin, pero malaki talaga yung ma-save mo, mailagay mo sa basket mo kung meron ka pang mga plano na iba. Right? Ganon talaga yung doon. So, kung may nagre-rent sa'yo, malaking tulong. Tapos sa ngayong napakahirap guys, mga kalabs magkuha ng bahay. Kasi iba na yung ngayon, yung ng mga bangko. Mas malaki na ngayon yung interest. At saka kailangan mo ng malaking pera na ida-down mo. Hindi tulad dati, may 15,000 ka, pwede ka na mag-down ng bahay. Ngayon nagbibase sila sa mga bahay kung magkano yung presyo ng bahay. Nagdaan mo yung barbecue sa gilid na isang gilid. Yeah. Sila ng kung magkano yung presyo ng bahay ngayon. Hindi sila nagbe-base nga kung magkano lang yung let's say. Kasi narinig naman natin sa iba eh. Kasi may nagtatry na nagkuha ng bahay. Kailangan daw ganito yung income, malaki yung income. Oo, dahil nga sa interest rate. Tapos kailangan yung approve sa mo, let's say example 500 lang. Ang the rest dyan, babayaran mo muna. Oh, yung down payment. Let's say, 700,000. Yeah. Kailangan babayaran mo 200,000. 200, yeah. So, kailangan may 200,000 ka sa account mo dahil yung pre-approve sa'yo is only 500. Yeah. Tapos maliban pa dyan, may mga utang ka pa, kailangan mo bayaran mo muna yun. Pulipid mo na yan daw. Bago ka Mahirap na ngayon mag-win ng bahay. Sobrang hirap lang.
Unless kung may pera ka. Kaya swerte pa rin tayo mga kalabs na nakakuha tayo ng bahay. Mm-mm. Kaya, we are so blessed na nakakuha kami ng bahay. Kahit yung trabaho namin ay hindi naman kami professional. Nani ako for 17 years dito sa Canada. At saka siya sa warehouse, nagtatrabaho. So, hindi ko naman minamaliit yung sahod niya. Dahil sa warehouse siya, picker. Pero at least malaking tulong talaga. Kung 2-3 kayo na nagtatrabaho sa isang bahay, as a family, tapos merong nagre-rent sa inyo, as in malaking tulong talaga. At as long na marunong po kayong save. Right? Kasi dito sa Canada, maliit man o malaki yung sahod mo, once na marunong kang magtipid, marunong kang maglaan para sa rainy season, maganda talaga yung marating mo sa buhay. Dito sa Canada kasi maraming opportunity. Basta, huwag mo lang abusuhin. Right? Kasi nakikita ko marami din ako kita nga 3 trabaho, 2 trabaho, pero wala pa rin yung mga nila. Kasi hindi naman natin alam yung nila, kung reason nila dyan. Pero minsan, siyempre, parang nagtataka ka, di ba? Pero hindi naman natin alam kung bakit gano'n. Yeah. Kasi iba-iba yung mga lifestyle natin. Iba rin lifestyle. Hindi naman pare-pare yung lifestyle ng isang tao. Kali magastos din kami. Sino yung mas magastos sa atin? Ikaw. Kayo pala, kayo. Sino kayo? Kayo. Huling kayo. Ako? Ako daw yung pinakagastos. Wala nang problema yung gastos, basta yun ang sabi ko na kaya ng budget mo. Yeah. Pero kung hindi kaya, huwag mong pilitin. Ito mga kalabs, hindi siya masyadong magastos. Hindi to pala shopping. Ako yung malakas mag-shopping. Kaya nga nagtatrabaho ako hindi ko naman pinapatay yung sarili ko. Tingnan mo ako. Wala naman. Di ba maganda pa rin ako? Wala nang problema yung magastos. Yung sabi ko, wala nang problema yung gastos nga. Kaya kung mayroong nga sobra. Wala nang problema yung gastos na yun. Kasi kailangan naman natin magastos eh. Kung makaya lang, ay ibig sabihin, yung kumakaya ng budget ba, na hindi ka Nag-negative. mahirapan, kumbaga. Yeah. Kasi minsan mga kababayan natin iba, kahit hindi kaya, pinipilit, di ba? Wag naman ganyan pag ganyan kasi walang ibang mag-suffer yan. Kayo pa rin, or kami, sarili mo pa rin. Kailangan talaga may matira. Bawat buwan may matira, hindi na walang matira talaga. Kasi habang tumatanda tayo, nag-iiba rin ng natin, hindi natin balaran, hindi natin kaya may trabaho. Kaya may ipon tayo kahit pa paano. Yeah. Huwag tayo umasa sa mga anak natin kasi iba na yung nila niyan eh. Diba? Kasi pero hindi naman tayo, yun yung sabi ko na iba-iba tayo ugali, di ba? Kasi may mga parents naman umasa sa anak nila. Diretso niyo yan. Yung nga sabi ko, mas masarap gumastos pag pera mo, pag nahirapan mo. So, yun lang lahat mga kalabs. Napasarap na naman kami ng kwento sa inyo. And thank you so much for watching. And please don't forget to like and subscribe. See you in the next video.
Thanks mga kalabs. Bye!